Tulad ni Jesus, ang sun o araw ay pumanaw din sa krus at tulad ni Jesus, muli rin itong nabuhay makalipas ang 3 days. Ngayon mga ka-LE, haging ito, inihahambing si Maria sa karagatan. Ngayon mga ka-LE, alam nyo ba na sa totoong buhay, ang kahulugan ng pangalan ni Maria ay Ocean. Ang pangalang ito kasi ay hango sa salitang Latin na Mar o Marie at ang literal na kahulugan nito ay Ocean o karagatan. Yan ang mga nangyayari sa araw tuwing winter solstice at nakakamangha dahil tugmang-tugma ito sa kwento ng kapanganakan ni Jesus. Ngayon mga ka-LE, ang astrological event na ito rin ang pinagmula ng kwento ng kamatayan ni Jesus. Tuwing winter solstice, nai-imagine ng mga kultura na ang araw ay unti-unting namamatay at natatalo ng kadiliman. Bukod kasi sa lumalamig ang paligid at nalalagas ang dahon sa mga halaman at puno, umiiksi rin ang araw at humahaba ang gabi. Ngayon mga ka-LE, pagkagat ng December 22, tuluyan ang nararating ng araw ang pinakamababang posisyon nito sa langit. Sa puntong ito, ang araw ay natatanaw na malapit sa constellation ng Southern Cross. Dito, tumitigil sa paggalawang araw at 3 days itong nananatili sa mababang posisyon. Habang ang araw ay malapit sa constellation ng Cruz, itinuturing ng mga tao na ito ay patay dahil hindi ito nakapaghatid ng liwanag sa Northern Hemisphere. Ngayon mga ka-LE, ito ng interesanting part. Makalipas ang 3 days, ang araw ay muling sumisikat at nililisan ito ang Cross Constellation. Muli itong nabubuhay at bumabalik sa dati nitong posisyon sa langit. Ito ang nangyayari sa araw tuwing winter solstice at hindi natin maitatanggi na ito ay nahawig sa kwento ng kamatayan ni Jesus. Tulad ni Jesus, ang sun o araw ay pumanaw din sa krus at tulad ni Jesus, muli rin itong nabuhay makalipas ang 3 days. Ngayon mga ka-LE, yan man hindi nakapagtaka na madalas isulat ng mga biblical writers na parabang si Jesus at ang araw ay iisa. Tulad na lang ng mga katagang Sun of Righteousness at Light of the World. Saan ba nagmumula ang liwanag ng ating mundo? Hindi ba't sa araw? Ganon din itong verse mula sa Book of Malachi. Sa inyo na nagpaparangal sa akin, ang araw ng katarungan ay sisikat nang may kagalingan sa sinag nito. Heto pang isang verse mula naman sa Ephesians. Gumising ka, ikaw na natutulog, at liliwanagan ka ni Kristo. Idagdag mo pa ang mga katagang ito mga ka-LE kung saan sinasabi ng writer na parang si Jesus at ang araw ay iisa. The Lord God is a sun. Christ will shine upon thee. I have come to send fire on the earth. I am the light of the world. Mga ka-LE, alam niyo ba na yung isang mitolohiya kung saan sinasabing natanaw ng mga disipulo si Jesus na naglalakad sa dagat ay isa ring alegorya ng araw? Sa katunayan, pwede nga natin itong masaksihan ngayon dahil ang kwentong ito ay tumutukoy sa sunset o sa paglubog ng araw kung saan natatanaw ng mga tao ang araw na parabang naglalakad sa dagat. Ganon din ang kwento kung saan sinasabing pinaalis ni Jesus ang bagyo. Ito ay tumutukoy sa pagganda ng panahon dahil sa paglitaw ng araw. Sa kwentong ito nagmula yung sikat na phrase na Jesus calms the storm at iniisip ng mga tao na literal na pinahinto ni Jesus ang bagyo sa kwentong ito. Pero ang realidad, ang gustong sabihin ng kwentong ito ay dahil sa araw, ang bagyo ay tumigil. Ang mga katagang ito mula sa Bible ay mga alegorya ng araw, pero ang kanilang tinutukoy ay si Jesus. Para bang lihim nilang sinasabi sa atin na si Jesucristo ay ang simbolo ng araw, isang sun god. Ngayon mga ka-LE,